Kamusta ang hinihingi mong bakasyon, Nina? Binigyan nila ako. Pwede ba nila akong bibigyan? Dapat naman, sa buong pagtuturo mo ngayon ka palang nagbabakasyon, ano? Ikalawa na to, nung namatay ang ama ni na Aida sa ngayon. Pwede ba akong hindi pumasok kahit ilang buwan pa siguro? Kahit isang taon. Marami pa naman ako naihipong bakasyon. Ano nga ba lang sabi-sabihan sa eskwela? Siguro alam nila ang nangyayari. Alam. Pero, ano ba ang mas maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? Sinabi mong tutuloy ng demanda? Oo. Bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pa ang kanilang sabihin, dapat nga raw magdemanda. Sobrang naman daw talaga ang ginawa ka, Aida. Pero, Nakapag-aral si Aida doon. Kilala siguro nila. ang diferensya nga lang daw, mayor itong kalaban ko. Ano naman kung mayor? Ngayon ba't mayor siya? Libre niyang ang kanyang anak? Wala daw mangyayari. Iba raw malakas ang nasa poder. Baka raw lalo pa tayong permission. Kababatay pa wala ng prinsipyo. Mga bagong tapos pa ng kolehiyo. Mabuti pa yung assistant principal namin, matapang. Ituloy mo nga ni Nina, nung madala. Sobra na talaga yung anak ng mayor na yan. Ang kailangan talaga niya ni B-time. Total B-time din siguro ang bibigay sa lalaki niya. 18 na siya sa September nito, Nina. 5 taon na tayo rito. Tandaan mo, dito nag-birthday si Idol nung lumipat tayo. Mabuti pa siguro hindi tayo umalis sa gagalakin. Siguro kung hindi tayo lumipat dito, Hindi ba dahil sa mga bata kung kaya tayo umalis sa ating gagalangin? Napaisip nga akong umutang nga tayo at patayo natin ang apartment na to. Una-una, dahil dyan ang malayo nga sila doon. Pinapapahan na lang natin ang bahay doon. Hindi ba mas nagustuhan naman natin dito ng mga bata? Dahil sa pagtanda natin, wala naman tayo makakasama. Patay na rin ang ating mga magulang. Naisip ko, maaari na tayo dito. Tigi-isa sila ng 7. Isa kay Aida, isa kay Ben, isa sa ating dalawa. Hindi tayo magkakawalay-walay. Ganyan din ang naisip ko noon, anak. naubos na nga ba lang gamot ni Aida? Yung tranquilizer. Magpabili tayo. Sino pa ang ating pabibili? Si Tony? Pabilihin ko ng gabi na. Malapit na siguro mag-alas 9. Tony! Tony! Balita ko. Nakabito lang mo yung balita ko. May pagbabago ka bang nakita? Hindi mo parang gumagal. Sabi naman ng totoo ng doktor, may shock pa raw siya hanggang ngayon. Totoo raw na sindaw si Aida. Kung sa bagay, yun namang sugat at galas-galas na. Ang ikinakatakot ko, kaya ang kanyang nervyos, lalo siya magiging nervyoso yata. Lagi kaya niyang naalala ang nangyayari sa kanya. Hindi naman siguro, anak. At sasabi lang ng hospital, may magaling doon na psychiatrist na nagpapan sa kanya. Isa daw sa pinakamahusay sa Pilipinas. Sabi-sabi rin ni Tony. Ibinigay ni Tony kay Aida ang maliit na pornografo. Sa linggo raw ulit ang punta ng doktor dito. Malalaman natin sa kanya kung kailangan pa natin ipasok si Aida sa hospital o hindi. Ano pala? Tony! Tony! Bumili ka na ng gamot. Opo, mga saglit na. At saka pala yung pera na nasa tukador, kunin mo na lang. At saka nga pala si Ido Opo. Sino mga vendor?
Nandiyan po ba si Mrs. Calderon? Opo, andito po. Nais ko na yung makausap. Gusto na po kayo makausap, inay. Papasokin mo. Good evening po sa inyo, Mrs. Magandang gabi ka naman. Napasyal po kami dito sa inyo. Naku po kayo. Salamat. Kasama ko nga po hala si Attorney Colas. Anak niyo po ba yun? Guwapo, litsong-litsong bata. Hindi agad nagpapapasok. Opo po kayo, Mrs. Ngayon lang kami nakadalaw dito sa... Siya nga naman, misis. Siguro malaki ang upa niyo dito sa apartment. Sa amin o ito, inaako pa lang namin ang unang pinto. Dispensya, Mrs. Dispensya. An honest mistake. Tignan mo nga namang konsehal, akalain mo, sa kanila pala po. Anak niyo po? Opo, siya ko ang panganay. Marunong po. Siguro, scholarly type. Law siguro ang pinag-aaral. Sa UBO, sa UP. At saan naman po kayo nagtuturo? Sa Torres High School po, sa Maynila. At paano naman po kayo napapalito? Binigti mo po akong taga Maynila. Ang mister ko naman po ay taga Nueva Ecija. Ginabi kami sa pagsasadya sa inyo. Para ipawalo sa akin ang demanda, Mayor. Mrs., nandito kami para mag-discargo. At nandito din ako para maghingi ng kapatawaran sa ginawa ng anak ko sa anak mo. Ha? Akala niyo ba makukuha sa paghihingi ng tao na ginawa ng inyong anak? Sa ganitong angulo natin ng misis. Pumapatay naman sa ganito, malinaw kung naiintindihan ang iyong punto. Ngunit, di ba inaalala ang inyong anak? Kung itutuloy mo ang demanda, ang unang gagawin upang mapatunayan na siya ay talagang ginasa ay ang ipag-examine sa kanya. Para patunayan na ginahasa siya o hindi? Sa ilalim ng batas, walang tao nagkakasala hanggat di sila napatunayan nagkasala. Maganda yun ng mga abogado. Halimbawa, kung napatunayan mo ang nagkasala ka anak ni Mayor, halimbawa lamang ngayon, at ewan ko kung kailan mangyayari, Mababanto rin ang anak ng Mayor ang gumahasa sa kanila. be practical, misis. Anong practical? Halimbawa, kung napatunayan na nagkasala talaga ang anak ni Mayor, aabot yan ng matagal na panahon. Mainit tayo. Ano ang makuha mo dun? Justisya. Justisya? Ang tignan ninyo ay ang kapanganib ng inyong anak. Yan ang isipin ninyo. Halos 18 taong kong pinag-aral, pinalaki, at tinalagaan, tapos gaganunin niyo lang? At may sadya pa kayo pumunta rito at sasabihin niyo ako yung maging practical? Lari na tayo, misis. Lari na tayo. Hindi pa ba indalaputin ang anak ko? Makakalis na kayo. Hindi ko iulong ang demanda. Maghahanap ako ng bagong abogadong huwes. Ayaw ko sana sabihin ito. Ngunit, alam mo naman na ang halos lahat ng mga West ay hindi naging West ng hindi lumalapit sa politiko. Halos lahat ng naging West ay aliado ni Mayor. Tama. Pumatay mo kayo, hindi kayo nagagalaw. Alam ko malaki perwisyo ang nagawa ng aking anak. Kaya nais kong tanggapin niyo ang isang cheque para matulungan naman kayo. That check is for 10,000. Pay to cash. Be practical, misis. Ano yan? Ba't niyo binibigay sa akin yung cheque na yan? Bakit hindi niyo yung gamitin cheque na yan sa pag-aaral sa inyong anak sa huwerang paaralan? Akala niyo ba mabibili ako sa ganyan-ganyan? Lumayas kayo! Sa buong buhay ko, misis. Ngayon lang ako sinampal. Pero, bali na, pasensyahan pa. Hindi ko pwede ipabukas ang pagbili. Umoras na ba? Mag-alas 11 na siguro. Mayroon namang butika siguro ng
malakas pa riyan. Kailangan ni Aida Rihina. Hindi siya makakapagpahinga kapag hindi nakainom. Maaaring makasama pa yun sa kanya. Gabi na, Ana. Lakad na po ako. Alam mo bang pupuntahan ng butika? Kinakabahan ko, Ana. Sa pagkakarating rito ni Mayor, intindihin mo yun? Hindi, Ana. Kay Tony. Ibang-iba na siya ngayon. Ang mga pinagsasabi niya. Umalis na ang kuya? Oo, bakit? May dala siyang baril! Ha? Baril? Saan makukuha ng baril yun? Huwag ko nang sabihin sa inyo, sa ilalim ng kama, sa malaking kahon, doon niya ito kinuha. Siguro naglalabas na kasi yan ng gabi. Anong ginagawa mo? Hinahanap niya ang anak ng mayor. Hindi ko na nga siya nakikita. Nag-aaral kong gabi. Baka hindi siya makapasok sa scholar ngayong semestre. Ha? Nalalaman mo pala hindi mo pinagsasabi? Kung sasama ko, kuya, sasama ako. Ang aking mga anak. Hindi mo sila masisisi, Rihina. Lalo't pa nga, narinig natin ang pinagsanib ng konseral ng alkalde. Magpahinga ka na't matulog. Ben, antayin mo nga yung kuya sa kanyang pagdating. Sino yun? Aida. Ano, Tinay? Si Tony dapat ang bibili ng gamot. Wala pa siya hanggang ngayon. Ano oras na ba? Pasado alas kasi po siguro. Lagi kong naalala ang luma nating bahay, Inay. Ano ka mo? Lagi kong naalala ang luma nating bahay, kako. Bakit? Ewan ko. Basta lagi ko lang itong naaalala. Parang gusto kong naroon pa tayo. Parang natatakot ako dito. Bakit ka naman magkaka dito? Sabi niya huwag na tayong magsusumbong. Hindi ako natatakot kung ako. At kasama ng aking napapanaginip. Naparito raw siya at ang kanyang mga kasama. Marami silang mga dalang baril. At kami lang ni Kuya ang naiwan. Inumin mo! Sabi niya kay Kuya. Inumin mo! Pinunod niya ang baril at tinuto kay Kuya. Sinabi ko na sa'yo huwag kang magsusumbong. Nagsumbong ka pa rin. Sabi niya kay Kuya, ay inumin mo ito! Habang inaabot ang bote ng lason. Inumin mo! Mo isipin mo. Ang bait pa naman ni Kuya kung sa kanya gagawin ito. Oo, hindi mo nasasaktan. Ang bait-bait pa naman ni Kuya. Mahal na mahal ko niya. Anong sinasabi ni Kuya tungkol sa nangyari? Wala naman sinasabi. Kung pumupunta siya sa kwarto at kinakausap ako, napapansin kong tinititigan niya akong mabuti. Minsan nga'y nalalaglag pa ang salamin sa kanyang ilong. Kuya! Ay, natawagin mo sila doon! Tia, Ana! Ben! Ben! Napatay ko siya! Tia, Ana! Napatay mo siya? Ben! 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 Tawag ka ng taxi at aalis na rin tayo. Hindi! Hindi! Susuko ka, Tony! Susuko ka! Inay! Inaarest din namin si Tony Calderon. Dadali namin siya sa presinto. Huwag! Bakit niyo siya pinatay? Papatayin mo na naman siya! Maaalas ko sa pagpapatay sa sarili mong anak! Oo! Oo! Dahil niyo kahit saan! Sa korte, sa presinto, sa husgadan, kahit saan! Pananagot ako ang pagkapatay ng aking anak.